Sinusuri ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang mga dokumentong nakalap sa Pogo sa Bamban Tarlac na nakapangalan kay Mayor Alice Guo gaya ng electricity bills at pasweldo. Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration ang mga dokumento kaugnay sa isang Guo Huaping. May unang balita si Jonathan Andal. Ako po ay isang Filipino. Lumaki po ako sa farm. Ilang beses mang iginigiit ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang pagiging Pilipino, may mga duda pa rin kung sino talaga siya. Ang bagong akusasyon ngayon, siya rin ang Guo Huaping sa mga dokumentong natanggap ni Senador Win Gatchalian mula sa Bureau of Immigration at Board of Investments para ito sa application ng pamilya ni Guo ng Special Investors Resident Visa o SIRV na ibinibigay sa mga banyagang nais mamuhunan na tumira sa Pilipinas. Nakasaad na dumating si Guo Huaping sa Pilipinas noong January 12, 2003 sa edad na 13. Ang nakarehistrong nanay si Lin Wenyi o Wenyi Lin. Doon sa data si Wenyi Lin yung nanay at ang dependent daughter ay si Guo Huaping. Yung address ni Wenyi Lin doon ay the same address na nasa Valenzuela. Unang sinabi noon ni Mayor Guo na si Wenyi Lin ay partner ng kanyang ama. Pero ang kanya raw biological mother ay ang Pilipinang kasambahay nilang si Amelia Lial. Sabi ng Bureau of Immigration, totoo ang mga dokumentong inilabas ng senador. 2011 daw ang huling record nila kay Guo Huaping. Nakansela na raw noon ang kanyang SIRV. Pinag-aaralan daw ng BI ang ilang travel records at documents patungkol kay Mayor Guo. Pero maaga pa raw para sabihin si Guo Huaping at Mayor Guo ay iisa. Ang tinitingnan po natin, hindi lang kasi yung pangalan, pati po yung other details like the photo and all the other documents that are in the records of BI as well as yung nakuha natin from the Board of Investments. Sa tanggapan naman ng Zhunyuan Technology, operator ng Pogo sa Bamban na sinalakay noong Abril, may ilang dokumentong sinusuri ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Gaya ng mga bill sa kuryente mula July hanggang November 2023 na nakapangalan kay Mayor Guo at statement of account nitong Pebrero na nakapangalan din kay Mayora. Sinubukan namin kumpirmahin sa Tarelco 2 ang mga electric bill pero wala pa silang sagot. Pati proposal ng pasweldo para sa housekeeping staff mula sa isang manpower agency na may petsang June 20, 2022. Naka-address din kay Guo at sa Baofu Land and Development Inc. Nakipag-ugnayan kami sa Arisan Trading and Manpower Services para rito pero hindi pa sila tumutugon. Unang sinabi ni Mayor Guo na bago siya tumakbong mayor noong eleksyon 2022, nag-divest o nagbenta na raw siya ng kanyang shares sa Baofu Land, kumpanyang may-ari ng lupa kung nasaan ang sinalakay na Bamban Pogo. Taliwas ito dun sa sinabi niya na nag-divest na siya even before pa siya manalo na mayor ng Bamban Tarlac. Kasi once na ikaw ang nagbabayad, syempre, involved ka sa finances, sa management ng pera ng kumpanya. Malaking ebidensya ito sa isasampa naming kaso. Hindi pa raw nakikita ng kampo ni Guo ang mga dokumentong hawak ng PAOK pero pumalag sila sa mga dokumentong ipinakita ni Senador Gatchalian. Filipino citizen, she is a holder of a Philippine passport and she is a registrant of with a birth certificate. Handa raw silang sumagot sa mga akusasyon sa Mayora, pati sa reklamong inihain sa kanya ng DILG sa Ombudsman. Iimbitahan naman muli ang Mayora sa pagdinig pa rin ng Senado sa susunod na linggo, kaugnay pa rin sa ni-raid na Bamban Pogo. Naglabas naman ng memorandum ang DILG. Paalala ito sa mga LGU na may kapangyarihan silang mag-inspeksyon sa mga nasasakupang negosyo. Matapos sabihin ng mayor ng Porac, Pampanga na noong Mayo, hindi sila pinapasok sa Lucky South 99 para mag-inspeksyon kaya umalis na lang sila. Illegal na Pogo pala ang naturang pasilidad. Tignan nila even to the barangay level. No? Kung kinakailangan nga, isa-isahin mo na yan eh. At ako rin sumulat dito kay Chief PNP na i-assist ang mga LGU hingil dito. Sabi ng DILG, base sa datos ng PAGCOR, 43 na lang ang mga lisensyadong Pogo sa bansa. Lahat nasa Metro Manila maliban sa isang nasa Kawit, Cavite. Sabi naman ng Labor Department, handa raw silang tulungan ng nasa 20,000 Pinoy sa mga ipasasarang Pogo. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.